Kung ikaw ay isang Diyos na kasali sa isang laro ng simulasyon sa pagbuo ng bansa, ipagpalagay na mayroon kang pinakamasamang kondisyon, walang pinagkukunan, napakaliit na lupain, napapalibutan ng mga kaaway na may sandatang nuklear, at humuhupang populasyon. Ano ang gagawin mo sa isang ganoong bansa? Siguradong itatapon mo agad ang datos na iyon, ituturing itong isang tiyak na kabiguan na buburahin mula pa sa simula. Sa karaniwang pag-iisip, iyan ang tamang sagot. Gayunpaman, sa totoong mundo ay mayroong isang kakaibang bansa, isang system error na nangunguna sa mundo. Sa kabila ng pagtataglay ng lahat ng mga kondisyong tiyak na magdadala ng kapahamakan, sumasakit ang ulo ng mga scholar sa buong mundo. Ang mga eksperto sa militar ay bumubulong sa isa't isa kung sila ba ay mga dayuhan. Iyan ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan, isang tahimik na halimaw na tinatawag na Pilipinas. Ang kwentong sasabihin ko ay hindi lamang isang simpleng kwento ng tagumpay. Ito ay isang talaan ng isa sa pinakadakila, pinakahindi kapani-paniwalang pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isantabi ang lahat ng karaniwang kaalaman na alam mo upang makinig dahil ang buong mundo ay namangha. Ang pinakamalaking sorpresa sa pagraranggo ng mga pandaigdigang kapangyarihan, isang hindi inaasahang superpower ang sumilang. Hindi ito maipaliwanag sa pamamagitan ng economics. Ang pahayag na ito ng propesor ay ikinagulat ng 400 mag-aaral sa kanyang panayam tungkol sa internasyonal na politika sa Harvard University. Isang bansa na walang pinagkukunan, maliit ang teritoryo, at ang populasyon ay may tendensiyang bumaba. Higit pa rito, ito ay isang bansang kapuluan na napapalibutan ng mga bansang nagtataglay ng sandatang nuklear. Sa aspetong historikal, ang rehiyong ito ay mahirap sanang makaligtas. Ngunit mahigit 30 taon lamang matapos ang malaking digmaan at mga krisis, nalampasan ng bansang ito ang Reino Unido at naging ika-4 na pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Salamat sa suporta ng Amerika, bulong ng isang estudyante. Ngumiti lamang ang propesor, tahimik at sumagot sa isang pangungusap. Kung gayon, bakit hindi ito nagawa ng ibang bansa? Ang per capita income mula sa zero ay umabot sa 10,000 dolyar, isang pambihirang bilis ng paglago. Lahat ng teorya ay bumagsak sa harap ng bansang ito. Ngayon, ang pandaigdigang komunidad ay nagtatanong na tila sa sabog. Pinatunayan ng mga numero, itinala ng kasaysayan, gusto pa rin ba ninyong tawagin itong isang pagkakataon lamang? Ngayon, sabay-sabay nating simulan ang isang hindi kapani-paniwalang kwento mula sa Amerika. Maliit na lupain, walang patak ng langis, napapalibutan ng mga militar na superpower. Sa karaniwan, ang isang bansang ganoon ay mahirap makaligtas, mahirap huminga. Sa aklat-aralin ng internasyonal na politika ng Harvard University, ito ay inilarawan bilang kapalaran ng buffer state, isang bansa na dinudurog sa pagitan ng mga superpower at naglalaho na parang alikabok. Ngunit ang bansang ito ay nasa ika-4 na puwesto sa mundo, isang ganap na disbentaha sa geopolitical na posisyon at walang pinagkukunan. Gayunpaman, sa loob lamang ng mahigit 70 taon, nalampasan nila ang mga karibal sa Europa. Alam mo ba? Kumusta? Ako si Lily Anderson. Sa araw na yon, nasaksihan ko mismo sa silid-aralan sa Harvard ang sandali kung kailan hindi makapagsalita ang 400 tao. Huwebes, unang linggo ng Disyembre 2025, alas 2 ng hapon, ang malaking lecture hall sa pangunahing campus ng Harvard University ay biglang napuno ng mga estudyante. Ang 400 upuan ay halos puno. Ilang estudyante ang kinailangan pang sumandal sa dingding sa likod upang magkaroon ng pwesto. Hindi lamang ang mga estudyante ng International Studies, kundi pati na rin ang Economics, Sociology, maging ang Engineering ay dumalo. Ang dahilan ay ang balitang kumalat sa buong campus isang linggo na ang nakakaraan. Si Professor Edward Warrington ay magbibigay ng isang espesyal na panayam. Karaniwan, mga 100 tao lamang ang dumadalo sa kanyang elective course. Ngunit ngayon ay iba. Sa malaking screen sa harap ng lecture hall, isang itim na background lamang ang nakikita. Sa podium ay mayroon lamang isang laptop at isang baso ng tubig. Nagbubulungan ang mga estudyante habang nauupo. Ang ilan ay kumukuha ng kanilang telepono upang tingnan ang mga mensahe.
Sa sandaling iyon, tinanong ako ng kaibigan kong katabi ko, Lily, bakit ka nandito? Hindi ito kurso sa sociology. Bilang estudyante ng International Studies, hindi ito sa pilitang kurso at walang credit. Ngunit dumalo ako dahil sa kuryosidad. Kilala si Professor Warrington bilang pinakamahigpit sa Harvard, isang napakatalinong iskolar na nag-aral ng teorya ng pag-unlad ng bansa sa loob ng mahigit 30 taon. Ang isang taong ganoon ay biglang magbubukas ng isang espesyal na session na hindi dapat palampasin. Eksaktong alas 2 ng hapon, bumukas ang pinto ng lecture hall at pumasok si Professor Edward Warrington. Sa edad na 60s, nakasuot siya ng kulay-abong vest na may itim na turtleneck at may hawak na lumang leather briefcase. Ang maingay na lecture hall ay agad na tumahimik. Ang tingin ng 400 tao ay sabay-sabay na napunta sa profesor. Tumayo siya sa harap ng podium, dahan-dahang sinuri ang klase. Pagkatapos, tahimik niyang binuksan ang kanyang laptop. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, isang mapa ang lumabas sa malaking screen. Ito ay mapa ng Timog Silangang Asya. Kinuha ng profesor ang laser pointer at itinuro sa screen. Tingnan ninyo ang rehiyong ito. Itinuro ng laser pointer ang isang kapuluan na may libu-libong isla na nakakalat sa karagatang Pasipiko. Sa paligid nito ay mayroong mga higanteng bansa. Sa hilaga ay Tsina, isang nuclear na bansa na may 1.4 bilyong populasyon. Sa kanluran ay India, isang malakas na bansang umuusbong. At malapit dito ay mayroon pang maraming iba pang malalaking bansa sa rehiyon. Kalmado ang boses ng profesor ngunit malinaw hanggang sa bawat sulok ng lecture hall. Ang lawak ng bansang kapuluan na ito ay humigit kumulang 300,000 kilometro kuwadrado. Isang bansa na may mas maraming kabundukan at burol kaysa kapatagan. Ang populasyon ay may tendensiyang bumaba at humaharap sa pagtanda. Lumipat ang profesor sa susunod na slide. Lumabas ang talahanayan ng sitwasyon ng pinagkukunan. Mababang reserba ng langis. Ang natural gas ay pangunahing umaasa sa importasyon. Ang iron ore ay umaasa sa importasyon. Ang carbon ay nauubos at hindi renewable. Maingat na tiningnan ng mga estudyante ang screen, ang ilan ay tumango. Ipinagpatuloy ng profesor ang pagsusuri sa geopolitical na sitwasyon na nagpakita na ang bansang ito ay nasa isang napakahirap na posisyon upang makaligtas, napapalibutan ng malalaking kapitbahay, walang pinagkukunan, ang lupain ay halos puro burol at bundok at madalas na nakakaranas ng matitinding natural na kalamidad, bagyo, baha, tagtuyot. Sa internasyonal na politika, tinatawag namin ang mga bansang tulad nito na mga bansa na may mataas na geopolitical risk. Naging mas tahimik ang lecture hall, nagsimulang magsulat ng tala ang mga estudyante. Ayon sa kasaysayan, ang mga bansang tulad nito ay karaniwang may dalawang kapalaran. Una, maging basalyo ng isang superpower. Ikalawa, tuluyang mawala sa mapa. Huminto sandali ang profesor, uminom ng tubig. Ang buong lecture hall ay tahimik na tahimik, halos marinig ang paghinga. Ang 400 tao ay nakatitig sa screen. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng profesor, ngunit naramdaman kong may mahalagang sandali na darating. Nagsalita muli ang profesor. Ayon sa teorya, ang bansang ito ay hindi dapat umiral sa panahong ito o kung umiiral man, sila ay nahihirapan lamang sa ilalim ng impluensya ng mga superpower sa paligid. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay sinalanta ng digmaan at mga krisis. Ang mga pangunahing lungsod ay nawasak, naging tumpok ng abo, nagdusa sa gutom ang mga tao. Minsang hinulaan ng mga heneral ng Amerika na aabutin ng hindi bababa sa 100 taon bago makabangon ang bansang ito. Ngunit, banayad na nagbago ang tono ng profesor na dahilan upang tumingala ang lahat ng estudyante. Alam ba ninyo kung nasaan ang bansang ito ngayon? Ibinalik ng profesor ang laser pointer at lumipat sa isang bagong slide. Isang malaking pamagat ang lumabas sa screen, Global Power Ranking 2025, pinagsamang posisyon ng mga bansa, Amerika, Tsina, Rusya, Pilipinas. Huminto sandali ang profesor. Huminga ng malalim ang buong klase, Pilipinas. Agad musika na nagsimulang magbulungan ang lecture hall. Pilipinas, bulong ng katabi ko.
Ang mga estudyanteng nakaupo sa harap ay lumaki ang mga mata at sinuri muli ang screen. Pakiramdam ko ay may bumangga ng malakas sa dibdib ko. Pilipinas, ika-4 sa mundo. Kung gayon, paano ang Reino Unido? Pransya? Alemanya? Lumipat ang profesor sa susunod na slide. Ika-5, Alemanya. Ika-6, Reino Unido. Ika-7, Pransya. Lumakas ang bulungan ng mga estudyante. Ang ilan ay tumingin sa isa't isa at umiling na hindi maintindihan. Alemanya ika-5, Reino Unido ika-6, Pransya ika-7. Totoo ba ito? Itinaas ng propesor ang kanyang kamay upang magsenyas ng katahimikan. Tumahimik muli ang lecture hall. Madali lamang maintindihan ang pagkamangha ninyo. Ang International Institute for Strategic Studies, US World Report, Global Firepower, lahat ng mga kagalang-galang na organisasyong ito ay naglabas ng magkatulad na resulta. Nakuha ng Pilipinas ang ika-4 na puwesto sa mundo sa pinagsamang lakas ng bansa, kasama ang lakas pang ekonomiya, teknolohiya, diplomasya at kultura. Muling binago ng propesor ang screen, lumabas ang isang chart. Ito ay chart na nagpapakita ng pagbabago sa loob ng 70 taon matapos ang malaking digmaan at mga krisis. Ang linya na nagpapakita ng Pilipinas ay nagsimula halos mula sa ibaba, pagkatapos ay mabilis na umakyat. 1945, tumpok ng abo. 2025, isang nangungunang kapangyarihan pang ekonomiya sa mundo. Mula sa isang bansang sinalanta ng digmaan, kulang sa pagkain, naging isa sa mga bansa na may pinakamahabang buhay. Mula sa isang talunang bansa na nawalan ng lahat, naging nangungunang bansa sa mundo sa teknolohiya. Walang laman ang utak ko. Sa loob lamang ng 70 taon, posible ba ang ganoong kalaking pagbabago? Hindi maipaliwanag ng teorya ng pag-unlad ng ekonomiya na aking pinag-aralan sa aklat-aralin ang ganito. Tinuruan kami na aabutin ng hindi bababa sa 100 hanggang 150 taon bago makasali ang isang bansa sa hanay ng mga maunlad na bansa. Ngunit nakamit ito ng Pilipinas sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang buong klase at sinabi, "Mga estudyante, musika, nag-aral ako ng teorya ng pag-unlad ng bansa sa loob ng 30 taon. Sinuri ko ang daan-daang bansa at sinuri ang di mabilang na datos. At dumating ako sa isang conclusion. Ang paglago ng bansa ay palaging nangangailangan ng mga kondisyon, masaganang pinagkukunan, malawak na teritoryo, malaking populasyon, paborableng posisyon sa geopolitical. Pinag-aralan ko at itinuro na kailangan ng kahit isa sa mga iyon. Ngunit muling ipinapakita ng propesor ang mapa ng Pilipinas sa screen. Ang bansang ito ay walang alinman sa mga kondisyong iyon. Walang pinagkukunan, makitid na kapatagan, humuhupang populasyon, mataas na geopolitical risk, madalas na kalamidad. Gayunpaman, sila ay nasa ika-4 sa mundo. Ano ang nangyayari? Muling tumahimik ang buong lecture hall. Ang 400 estudyante ay huminga ng malalim at tiningnan ang propesor. Sinabi ng propesor, "Ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang Pilipinas ay ang bansang sumira sa lahat ng umiiral na teorya. Higit pa rito, sila ang bansang lumikha ng isang bagong teorya. Ito ang tanging kaso sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang mga likas na kahinaan ay naging matinding puwersa sa pagmamaneho." Huminto sandali ang propesor at tiningnan ang buong klase. Mula Hulyo hanggang Mayo ng taong ito, pumunta ako sa Pilipinas. Ang layunin ay mangalap ng material para sa pag-aaral ng modelo ng pag-unlad sa Timog Silangang Asya. 6 na linggo akong bumisita sa Maynila at Cebu at direktang nasaksihan ang katotohanan. At nang bumalik ako, napagtanto ko na lahat ng teorya na aking pinag-aralan sa loob ng 30 taon ay mali. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang boses ng propesor ay puno ng katiyakan at ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa karaniwan. Ang mga estudyante sa paligid ay sumandal pasulong, walang sinuman ang nagpapabaya. Lumipat ang propesor sa huling slide. Sa screen ay mayroon lamang isang pangungusap, Pilipinas, Theory Breaker. Ngayon, ikukwento ko ang kwentong iyon. Nang magsimulang magsalita ang propesor, ang buong lecture hall ay napuno ng ganap na katahimikan. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa podium, naglakad patungo sa gitna at nagsimulang magkwento.
Noong Hulyo ng taong ito, sumakay ako ng direktang flight mula sa Boston Airport patungo sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Umabot ng mga 16 na oras ang flight. Sa eroplano, binuksan ko ang aking laptop at sinuri ang draft ng aking thesis tungkol sa modelo ng pag-unlad ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ito ay isang file na puno ng datos at teorya na naipon sa halos 30 taon. Ang Pilipinas ay isa lamang sa mga case study doon. Totoo lang, wala akong malaking inaasahan. Akala ko alam ko na ang lahat sa pamamagitan ng mga statistical data at ang field trip ay isa lamang formalidad upang madagdagan ang kredibilidad ng thesis. Lumapag ang eroplano sa NAIA ng maaga ng umaga. Ang anunsyo sa eroplano ay sa Filipino at English. Ang mga flight attendant ay namahagi ng mga declaration form para sa imigrasyon. Ang paliparan na nakita ko sa labas ng bintana ay napakalinis at maayos. Ang gusali na gawa sa salamin at bakal ay kumikinang sa sinag ng umaga. Ang runway ay walang katapusan. Ang daan mula sa eroplano patungo sa immigration check area ay walang alikabok. Ang sahig ay makintab na parang salamin, mataas ang kisame at ang natural na ilaw ay bumubuhos na nagpapaliwanag sa buong espasyo. Nang dumating sa immigration check area, daan-daang pasahero ang nakapila ngunit hindi magulo. Dose-dose ng automatikong gate ang na-install. Mabilis na nakadaan ang mga pasaherong Pilipino doon. Ang mga bintana para sa mga dayuhan ay marami rin at sinuri ng mga kawani ang mga pasaporte ng napakabilis ngunit napakamagalang pa rin. Napakabilis ng pagikli ng pila at agad akong nakarating. Tinanggap ng customs officer ang pasaporte, in-scan at sinuri ang screen. Nangangalap ng material para sa pananaliksik. Tanong niya. Sumagot ako, tama po. Ngumiti siya at sinabi, sana po ay maging maganda ang inyong biyahe at ibinalik ang pasaporte. Ang buong proseso, kasama ang pagpaparehistro ng fingerprint, ay umabot lamang ng wala pang 10 minuto. Habang kinukuha ang aking bagahe, tiningnan ko ang paligid. Ang mga direksyon ay ipinapakita sa maraming wika. Malinaw ang mga arrow, walang puwang para maligaw. Nang dumating sa baggage carousel, umiikot na ito at nagsimula ng lumabas ang mga bagahe. Lumabas agad ang aking maleta. Sa Boston, ang paghihintay ng mahigit 30 minuto ay karaniwan, ngunit dito ay iba. Pagkatapos makadaan sa customs at makarating sa arrival hall, sinuri ko muli ang orasan. Umabot lamang ng humigit kumulang 30 minuto mula nang lumapag ang eroplano hanggang sa tuluyan akong nakalabas ng paliparan. Sa Amerika, karaniwan itong umaabot ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 oras. Huminto sandali ang propesor, uminom ng tubig. Ang buong klase ay tahimik pa rin. Ang mga estudyante ay nagsusulat ng tala o maingat na tiningnan ang propesor. Kumonekta ako sa libreng wifi sa airport lobby. Hindi kinailangan ng komplikadong proseso, pagkaraan lamang ng ilang segundo ay nakakonekta na. Sinubukan kong tingnan ang bilis, ito ay mas mabilis ng maraming beses. Ang wifi sa mga paliparan sa Amerika ay karaniwang mahirap kumonekta at kung makakonekta man ay napakabagal. Ngunit dito ay mas mabilis pa kaysa sa internet sa aking bahay. Naghanap ako ng daan patungo sa istasyon ng tren o mabilis na bus papasok sa lungsod. Ayon sa mga direksyon, nakarating ako sa ticket gate. Ang iskediul ng tren at bus ay ipinapakita sa electronic board at malapit na ang susunod na biyahe. Eksaktong sa oras na iyon, dumating ang sasakyan, walang pagkaantala ni isang segundo. Bumukas ang pinto, bumaba ang mga pasahero ng maayos, walang nagtutulakan. Sumakay ako at umupo sa upuan. Malinis ang upuan at napakatahimik sa loob ng sasakyan. Nang umalis ang sasakyan, nagsimulang dumaan ang tanawin sa labas ng bintana. Napakabilis na nakarating sa sentro ng lungsod. Balak kong ilabas ang aking laptop upang magtrabaho sa tren, ngunit naakit ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga skyscraper ay nakatayo ng tuwid at maayos, malapad at malinis ang mga kalsada. Nakita ko rin ang mga construction site, gumagana ang mga crane, tumataas ang mga gusali, lahat ay gumagalaw, walang nakatayo. Nakarating ako sa istasyon at lumipat sa Metro Rail Transit. Ayon sa mga direksyon sa paglilipat, nakarating ako sa platform. Ang mga tren ng metro
ay dumadaan bawat ilang minuto. Napakamoderno ng mga bagon. Ang mga pinto ng platform ay naka-install upang matiyak ang kaligtasan at ang loob ay malamig dahil sa aircon. Ang mga pasahero ay tahimik na nakaupo sa mga upuan, nagbabasa ng smartphone o nagbabasa ng libro. Napakatahimik, walang sinuman ang malakas na nagsasalita sa telepono at walang sinuman ang malakas na nagpapatugtog ng musika. Bumaba ako sa Central Station at naglakad patungo sa hotel. Maraming tao sa kalye ngunit hindi magulo. Ang mga bangketa ay maayos at ang mga traffic light ay gumagana ng tumpak. Nang tumawid ako ng kalsada, ganap na huminto ang mga sasakyan, binibigyan ng daan ang mga naglalakad. Sa Amerika, karaniwan ay nagmamadali ang mga sasakyan kahit may naglalakad, ngunit dito ay iba. Nang mag-check-in ako sa hotel at pumasok sa silid, tiningnan ko ang orasan. Wala pang 2 oras mula nang dumating ako sa paliparan hanggang sa makarating ako sa hotel sa mismong sentro. Ibinalabas ko ang aking bagahe at tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng lungsod ay nakalatag. May mga naglalakad, bukas na ang mga tindahan, sunod-sunod ang mga karatula. Ang mga karatula ay nakasulat sa Filipino, ngunit may kagandahan at kaayusan doon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat ng tala. Unang impresyon, gumagana. Nang perpekto ang sistema. Mula sa paliparan hanggang sa hotel, hindi ako kailanman naipit o naligaw kahit minsan. Lahat ay konektado, lahat ay gumagana ng tumpak. Hindi ito isang pagkakataon, ito ay isang sistemang dinisenyo. Habang nagtatype, isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot, pakiramdam na may kakaiba sa inaasahan ko. Dahan-dahang tiningnan ng professor ang buong klase at ipinagpatuloy ang kwento. Nang gabing iyon, naglakad ako sa kalye. Gabi na musika, ngunit maliwanag pa rin ang mga kalye at maraming tao. Ang mga babae ay naglalakad ng mag-isa nang walang pag-aalala. Dumaan ako sa isang convenience store upang bumili ng tubig. Bukas ito ng 24 oras at napaka-friendly ng mga empleyado. Magandang gabi po, sir. Isang masiglang boses. Ang cash register ay mayroon ding automatic machine na napaka-konbenyente. Paglabas ng convenience store, nagpatuloy ako sa paglalakad at lumiko sa isang maliit na eskinita. Ang eskinita ay maliwanag at malinis din, halos walang basura. Mula kinabukasan, sinimulan ko ang aking seryosong gawain sa pangangalap ng datos. Nagpunta ako sa pambansang aklatan upang maghanap ng mga material na may kaugnayan sa pag-unlad ng ekonomiya at sinuri ang mga statistical data. Ang mga numero na alam ko, rate ng paglago ng ekonomiya, halaga ng export per capita GDP, lahat ng ito ay mga numero na balak kong sipiin sa thesis. Ngunit ang aking naramdaman habang naglalakad sa mga kalye ay iba sa mga numerong iyon. Ilang araw pagkaraan, habang naglalakad sa lungsod, huminto ako sa isang hintuan ng bus. Tag-init noon, napakainit ng panahon. Sa hintuan ng bus na iyon, isang sistema ng fine mist spray ang gumagana, nagpapalamig ng hangin para sa mga naghihintay. Nang umupo ako sa upuan, nakita ko ang anunsyo ng libreng Wi-Fi. Ang electronic board ay nagpapakita ng real-time na oras ng pagdating ng bus. Nagtanong ako sa isang empleyado ng Pilipino na nakatayo sa tabi. Pakiusap, pinalalamig lang ba ang hintuan ng bus na ito tuwing taginit? Ngumiti ang lalaki at sumagot, tuwing taglamig, pinapainit ang mga upuan. May heater? Nang marinig ko iyon, natigilan ako. Sa Boston, kailangan naming tumayo nang nanginginig sa paghihintay ng bus at wala man lang bubong upang makaiwas sa ulan at hangin. Nag-type ang propesor sa screen, lumabas ang isang larawan ng hintuan ng bus, malinis at functional ang disenyo. Ito ay isang napaka-ordinaryong hintuan ng bus sa Pilipinas, sabi ng propesor. Hindi ito isang espesyal na lugar. Ito ay isang tanawin na makikita sa lahat ng dako sa lungsod. Isang kamay ang itinaas mula sa likod ng klase. Si Smith iyon, isang exchange student. Siya ay isang mahusay na estudyante, nagtapos mula sa isang prestihiyosong universidad at nag-aaral ng graduate studies sa Harvard. Kilala sa matatalinong tanong sa mga diskusyon. Professor, pakiusap, maaari ba akong magtanong? Tumango ang professor. Oo naman. Tumayo si Smith mula sa kanyang upuan, binuksan ang kanyang laptop. Pinag-uusapan ninyo ang pag-unlad ng Pilipinas.
Ngunit mayroon akong material na ito. Ang pagsusuri ay nagpapakita na maraming pangunahing teknolohiya at industriya ng Pilipinas ay dati ng panggagaya sa teknolohiya ng Amerika at Europa. Noong panahon pagkatapos ng digmaan, kanilang binaklas at kinopya ang mga produktong kanluranin. Ang pagsusuri ay nagsasaad na kung wala iyon, imposible ang Pilipinas ngayon. Ang boses niya ay malamig ngunit puno ng kumpiyansa. Tumahimik ang lecture hall, ang tingin ng mga estudyante ay naglipat-lipat sa propesor at kay Smith. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy si Smith. Sa madaling salita, ang kanilang tagumpay ay hindi resulta ng pagtayo sa sarili nilang mga paa, kundi ang pagsunod sa mga imbensyon ng ibang bansa. Hindi ba? Tumahimik sandali ang propesor, huminga ng malalim ang buong klase at dahan-dahang nagsalita ang propesor. Magandang tanong, Smith. Totoo na pagkatapos ng malaking digmaan at mga krisis, natuto ang Pilipinas mula sa teknolohiya ng kanluran. Ngunit ang mahalaga dito ay ang sumunod na nangyari. Maraming bansa ang natuto ng teknolohiya. Maraming bansa ang sumubok na magpasok ng teknolohiya mula sa kanluran. Kung gayon, bakit tanging ang Pilipinas lamang ang umunlad hanggang sa puntong ito, nalampasan pa nga ang orihinal? Balak pang magsalita ni Smith, ngunit itininaas ng propesor ang kanyang kamay at sininyasan siyang maghintay sandali. Pag-uusapan ko ang isang mas mahalagang katotohanan. Lumipat ang propesor ng slide. Lumabas ang mga makasaysayang dokumento. 1945. Natapos ang digmaan. Ang natira sa Pilipinas ay tumpok ng abo. Ang mga pangunahing lungsod ay winasak. Ang infrastrukturang pang-industriya ay nawasak. Iyon ang simula mula sa pinakamalungkot na kalagayan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Naging mas tahimik pa ang lecture hall. Nakita ko ang mukha ni Smith na tumigas. Nagpatuloy ang propesor. Walang musika, pinagkukunan, walang pabrika, hindi man lang sapat ang makakain. Ngunit bumangon ang Pilipinas. Mula noong 1950s, kahanga-hanga silang nakabangon at noong 60s at 70s, ay nakamit nila ang mataas na paglago ng ekonomiya. Noong 80s at 90s, pinagharian nila ang mundo sa mga produkto tulad ng software, telekomunikasyon at teknolohiya ng materyales. At ngayon, nilulunod nila ang buong mundo sa kultura, pagkain, turismo at diwa ng pagnenegosyo. Umupo si Smith, isinara ang kanyang laptop. Musika sa kanyang mukha ay nakita ang pagkalito. Nagpatuloy ang propesor sa isang kalmadong boses. Smith, bahagi ng iyong pahayag ay tama. Natuto sila ngunit hindi lamang sila simpleng nanggaya. Alam ba ninyo, ang salitang pagpapahusay o inobasyon, patuloy nilang pinaghuhusay ang teknolohiyang kanilang natutunan. Ginagawang mas maliit, mas mahusay ang pagganap at mas matibay. Iyan ang diwa ng Pilipino, iyan ang diwa ng pagkamalikhain. Ang diwa ng pagiging self-reliant na nahubog sa kasaysayan. Ang diwa ng tibay ng loob na bumabangon sa kabila ng maraming pagkatalo. Ang pagkaapurahan na hindi dapat bumagsak ang bansa. Ang pagpupursigi na lumikha ng isang bagay na mas mahusay, ito ang pinakabuod ng Pilipinas. Nagpatuloy ang propesor sa pagsasalaysay ng kanyang mga karanasan sa Pilipinas. Ang mga estudyante sa klase ay huminga ng malalim habang nakikinig. Ang ilan ay nagsusulat ng tala. Ang boses ng propesor ay nagtataglay ng damdamin ng sandaling iyon. Mga isang linggo matapos dumating sa Pilipinas, naglakad ako sa tabi ng isang kilalang ilog sa gitna ng Maynila, ang Pasig River. Halimbawa, na sumailalim sa matinding rehabilitasyon. Narinig ko na ang ilog na dating bantog sa polusyon ay buong ganda ng nabuhay muli at gusto kong makita ito ng personal. Ang malinaw na tubig ay dumadaloy sa pagitan ng mga skyscraper at ang mga ibon sa tubig ay lumilipad ng may kagandahan doon. Hindi ko makapaniwala na ang mga ibon sa tubig ay maaaring mabuhay sa gitna ng lungsod. Tumayo ako doon at tiningnan ang tanawing ito sandali. Naalala ko ang Charles River sa Boston. Ang Charles River ay dumadaloy din sa Boston, kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ngunit ito ay isang tanawin lamang, medyo iba sa isang lugar kung saan ang ekosistema ay umuunlad. Ngunit sa gitna ng kabisera, ang malaking lungsod ng Pilipinas, lumalangoy ang mga isda at nagpapahinga ang mga ibon.
Ang mas kamangha-mangha pa ay ang katotohanan na ito ay resulta ng mga taong pagsisikap upang mapabuti ang kalidad ng tubig. Hindi nila binitiwan ang polluted na ilog sa panahon ng mabilis na paglago kundi patuloy na binuhay ito. Kung sa aspeto lamang ng ekonomiya, marahil mas madali sana ang tambakan ang ilog at gawing kalsada. Ngunit pinili ng Pilipinas na mamuhay ng magkasama. Dahan-dahang sinabi ng propesor. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na humahabol sa paglago ng ekonomiya lamang. Ito ay isang bansa na nagmamalasakit sa pagkakaisa, sa kalikasan at sa kalidad ng buhay ng mga tao. Habang naglalakad sa tabi ng ilog, nakita ko ang mga tao na nakaupo sa mga bench at nagpapahinga. Naglalaro ang mga bata, naglalakad ang mga magkasintahan habang magkahawak kamay. Naisip ko, ito ang isang bansa para sa mga tao nito. Ipinakita ng propesor ang larawan ng ilog sa screen. Malinaw na nakikita ang dumadaloy na tubig at ang mga ibon na lumilipad doon. Alam ba ninyo kung bakit mahalaga ito? Hindi isinakripisyo ng Pilipinas ang anumang bagay para sa kaginhawaan kundi ginamit nila ang teknolohiya upang maibalik ang kapaligiran. Ilang araw pagkaraan, nagkaroon ako ng pagkakataong bisitahin ang isang high-tech na pabrika ng Pilipinas. Ito ay isang pabrika sa isang probinsya at pinayagan akong bumisita na may special na permit. Sa loob ng pabrika, malinis ito na parang operating room. Ipinaliwanag sa akin ng inhenyero, gumagawa sila ng mga core materials na ginagamit sa mga smartphone at electric vehicle sa buong mundo. Ito ay mga bahagi na nangangailangan ng katumpakan sa antas ng nano, isang mikromundo na kailangan mong tingnan sa pamamagitan ng mikroskopyo. Sinabi nila na kahit sumubok pang gayahin ng ibang bansa, hindi nila kayang makamit ang ganitong kapinuhan. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, naintindihan ko ang konteksto. Hindi lamang ito simpleng industriya ng paggawa. Ang ika-21 siglo ay pinaghaharian ng materyales at teknolohiya. Ang mga smartphone, sasakyan, gamit sa bahay, lahat ay may materyales at bahagi ng Pilipinas sa loob. Lumipat ang slide sa larawan ng automated na pabrika. Ang Pilipinas ay may ilang nangungunang korporasyon sa mundo sa teknolohiya ng software at telekomunikasyon. Kung wala ang teknolohiya ng automation at software ng mga kumpanyang ito, ang mga linya ng produksyon sa mundo ay maaaring tumigil. Ang susunod na slide ay nagpakita ng lakas ng teknolohiyang pangdepensa. Ang teknolohiya ng maritime surveillance, teknolohiya ng Advanced Disaster Prediction at Response ng Pilipinas ay umabot sa nangungunang antas sa mundo. Bagaman pinananatili nilang lihim sa ilalim ng kontrol ng isang konstitusyong mapayapa, ang kanilang tunay na lakas ay nasa antas na kinatatakutan ng kanilang mga kapitbahay. Huminto sandali ang propesor, tiningnan ang buong klase. Mga estudyante, ngayon, hindi lamang ang Pilipinas, kundi maraming maunlad na bansa ang may iisang kaisipan, gustong gawing mayaman ang bansa. Ngunit ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas ay ito. Ang pundasyon ng kagustuhang iyon ay ang tiwala at pananampalataya. Lumipat ang slide sa historikal na panahon ng Pilipinas. Dahan-dahang ipinaliwanag ng propesor. Nilabanan ng Pilipinas ang di mabilang na natural na kalamidad, lindol, bagyo, baha, tsunami. Kung mangyari sa kalapit na rehiyon, bawat pagkakataon ay nawawala ang lahat, ngunit hindi sila kailanman sumuko. Ganoon din sa kamakailang historikal na bagyo at baha. Nalubog sa tubig ang buong bansa. Akala ng buong mundo ay tapos na ang Pilipinas. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao sa rehiyong nasa lanta? Walang pagnanakaw o kaguluhan. Tahimik silang pumila upang tumanggap ng mga pangunahing pangangailangan, nagbahagi at nagtulungan, tanawin ng pagbibigayan sa isa't isa. Ikaw muna. Aling bansa ang makakagawa nito sa ganoong matinding sitwasyon? Mas lumakas ang boses ng propesor. Ang mga Pilipino ay isang lahi na habang nakakaranas ng krisis ay lalo pang lumalakas. Mayroon silang DNA ng pagtagumpayan sa kahirapan, ang pagmamalasakit sa iba, ang diwa ng pagkakaisa, ang kamalayan sa pagpapanatili ng kaayusan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nasa ika-4 sa mundo. Ang lecture hall ay napuno ng ganap na katahimikan.
Ang mga estudyante ay huminga ng malalim habang tiningnan ng propesor. Pakiramdam ko ay may mainit na damdamin na umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Tinapos ng propesor. Sa huling bahagi ng Agosto, bumalik ako sa Boston. Sa eroplano, patuloy akong nag-iisip. Alam ko ang statistics, alam ko ang lahat sa pamamagitan ng mga numero, ngunit ang katotohanan ay iba. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na may maunlad na ekonomiya. Ito ay isang bansa na may kakaibang diwa. Sinubukan kong baguhin ang file ng pananaliksik na naipon sa loob ng 30 taon. Ngunit sa sandaling balak kong isulat ang unang pangungusap, napagtanto ko na hindi ito maipaliwanag ng teoryang ito. Ang teorya na walang pinagkukunan ay hindi maaaring umunlad. Ang teorya na walang malawak na teritoryo ay hindi maaaring maging superpower. Lahat ay mali. Naging ika-4 na superpower sa mundo ang Pilipinas nang walang alinman sa mga kondisyong iyon. Isang bansa na walang pinagkukunan ay lumikha ng teknolohiyang nagpapabago sa mundo. Isang bansang kapuluan na may libu-libong isla ay nag-export ng kultura sa buong mundo. Bakit ito posible? Isang sagot lang, ang tao, ang diwa ng mga Pilipino. Lumipat ang propesor sa susunod na slide. Lumabas sa screen ang larawan ng mga tagahanga ng kulturang Pilipino sa buong mundo. Iba't ibang lahi ang nag-cosplay bilang mga karakter sa kultura, pinalitan ng mga simbolo ng Pilipinas na minamahal sa buong mundo. Dahan-dahang sinabi ng propesor, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na may lakas militar at ekonomiya. Sila ay bansa na nagpapabago sa mundo sa pamamagitan ng kultura. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa Pinoy Hallyu o Cool Philippines? Ang mga kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Filipino, kumakain ng mga pagkaing Pilipino, nanonood ng mga pelikulang Pilipino. Nahahawakan sila sa mga kwento ng Pilipinas at nakikiisa sa mga pagpapahalaga ng Pilipino, pakikisama, sipag, musika tagumpay, at maging ang pagpapatawad sa kaaway. Ang nilalaman ng kulturang Pilipino ay nagtataglay ng mga kakaibang damdamin. Makikita ang mga estudyante na tumatango dito at doon. Hindi lamang ito isang bagay sa pelikula o sining, nagbago ang brand ng bansa. Mula sa pagiging tinatawag na economic tiger cub, ngayon sila ay naging bansang gustong bisitahin, bansang gustong tirhan. Lumipat ang slide sa larawan ng kalye ng New York. Mahabang pila ng tao sa harap ng isang Jollibee. Ang mga high-end na Filipino restaurant ay hindi na mabook. Ipinaliwanag ng propesor. Sa culinary capital ng New York, ang lutuing Pilipino ay isa sa mga pinakapaborito, masustansiya, maganda at masarap. Sa Paris din, ang mga kakaning Pilipino, kape ng Pilipinas ay namangha ang mga artisan, gumagawa ng mga lutuin na parang sining. Dahan-dahang sinabi ng propesor, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi na humahabol ang Pilipinas sa kanluran. Ang nililikha ng Pilipinas ay nagiging pamantayan ng mundo. Lumipat ang slide sa mapa ng mundo. Ang mga lokasyon ng mga taong nag-aaral ng Filipino sa buong mundo ay minarkahan. Parami ng parami ang nag-aaral ng Filipino sa buong mundo. Bakit? Dahil gusto nilang manood ng mga pelikula nang walang subtitle. Dahil gusto nilang mas maintindihan ang kulturang Pilipino. Mas lumakas ang boses ng propesor. Sa kasaysayan, ang wika ay sumusunod sa kapangyarihan. Dati, ang buong mundo ay nag-aaral ng Ingles. Ngayon ay nag-aaral sila ng Filipino dahil sa pang-akit, hindi sa pilitan. Nag-aaral sila dahil gusto nila. Pinapabago nila ang mundo sa pamamagitan ng kultura, hindi sa pamamagitan ng armas. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Propesor, ibig sabihin ba ay sinasakop ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng soft power? Tumango ang propesor, eksakto. Hindi pananakop kundi pang-akit. Ang lakas militar ay lumilikha ng takot ngunit ang kultura ay lumilikha ng pagmamahal. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Huminto sandali ang propesor, tiningnan ang buong klase. Kapag malakas ang kultura, mabenta rin ang mga produkto. Mahalin ang mga pelikulang Pilipino, kaya subukan ang mga kakaning Pilipino. Mahalin ang mga larong Pilipino, kaya bumili ng mga produktong Pilipino. Magtiwala sa bansang Pilipinas, kaya sumakay sa mga sasakyang Pilipino.
Ang soft power at hard power ay lumilikha ng pinagsamang lakas. Lumabas ang slide na may larawan ng pasaporte ng Pilipinas. Tingnan ninyo ang pasaporte na ito. Ang pasaporte ng Pilipinas, alam ba ninyo kung gaano kalakas ito sa mundo? Ayon sa Henley Passport Index, ito ay isa sa pinakamalakas sa mundo, isa sa mga bansa na may pinakamaraming visa-free na bansa. Bakit? Dahil ang mga Pilipino ay malugod na tinatanggap saan man sila magpunta. Gumagastos sila, magalang ang pag-uugali, hindi gumagawa ng krimen, hindi nagtatagal ng ilegal. Ito ay pagrarango ng pambansang kredibilidad na binuo mula sa katotohanan at kamalayan ng pagkamamamayan na ipinakita ng bawat Pilipino sa ibang bansa sa loob ng maraming dekada. Nanginginig ang boses ng propesor. Mayroon akong kwento na nagpapakita ng tiwalang ito. Alam ba ninyo ang tungkol sa Timor-Leste? Isang malapit na kapitbahay. Sa kasaysayan, ang Pilipinas ay may mga aksyon ng walang pag-iimbot na pagtulong. Ang utang na loob na iyon, hindi nila kailanman nakalimutan. Kapag nagkaroon ng malalaking krisis, ang mga Pilipino ay laging handang tumulong. Ang Timor-Leste at maraming bansa na kaibigan ay laging tumutulong din pabalik. Bakit sila tumutulong sa Pilipinas? Dahil mayaman ang Pilipinas? Hindi. Dahil ang Pilipinas ay isang tapat na kaibigan, nag-aabot ng kamay sa oras ng pangangailangan at hindi nakakalimot ng utang na loob. Iyan ang lakas ng diplomasya ng Pilipinas. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Ang kaibigan kong katabi ko ay pinupunasan ang kanyang luha. Ang mga estudyanteng nakaupo sa harap ay tango ng tango. Nagpatuloy ang propesor, hindi ginagamit ang puwersa upang supilin, kundi ang tiwala upang makuha ang puso. Iyan ang larawan ng isang tunay na superpower sa ika-21 siglo. Ang Pilipinas, dahil alam nito ang kalupitan ng digmaan, ay mas nauunawaan ang halaga ng kapayapaan kaysa sinuman. Kaya sila ay pinagkakatiwalaan ng buong mundo. Itinaas ng propesor ang kanyang boses, kulang sa mga kondisyon, sa pinagkukunan, teritoryo, populasyon. Ngunit mayroon ang Pilipinas ng mga tao. Ang mga taong naglinis ng mga guho mula sa wala at nagtayo muli ng mga pabrika. Ang mga manggagawa na naglaan ng kanilang buhay sa paggawa. Ang mga mamamayan na nagpanatili ng kaayusan, hindi gumawa ng kaguluhan kahit sa malaking kalamidad. Ang lahi na ito ang pinakamalakas na pinagkukunan ng Pilipinas. Ang buong lecture hall ay napuno ng ganap na katahimikan. Ilang estudyante ang umiyak. Lumipat ang propesor sa huling slide. 1945. Akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit para sa kanila, iyon ang simula. Ang diwa ng tibay ng loob, ang diwa ng pagkakaisa, ang kasipagan. Ang DNA na ito ang bumuo sa Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang sumira sa teorya. Sila ang bansang nagpakita sa atin ng isang bagong modelo ng sibilisasyon. Pinatunayan nila na ang material na kayamanan at ang moral na kadakilaan ay maaaring magkasamang umiral. Dahan-dahang bumaba ang professor mula sa podium, naglakad patungo sa gitna ng klase. Nagbigay ako ng panayam sa klase na ito sa loob ng 30 taon, ngunit sa pagbisita kong ito sa Pilipinas, ako ang natuto. Ang bansa ay nabuo, hindi sa malawak na lupain, hindi sa dami ng langis na nasa ilalim ng lupa, kundi sa puso ng mga taong naninirahan doon. Pinatunayan iyan ng Pilipinas, mula sa tumpok ng abo hanggang sa ika-4 na pwesto sa mundo sa loob lamang ng 70 taon. Hindi ito himala, ito ay isang pangangailangan, resulta ng kalooban ng mga tao. Sinabi ng propesor ang huling salita. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkapanalo sa digmaan, kundi ang pagkapanalo sa puso ng mga tao sa buong mundo. Nakukuha ng Pilipinas ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng kultura, sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamagitan ng teknolohiya, at sa pamamagitan ng katotohanan. Ito ang pinakamalaking lakas. Ito ang pinakamatagal na tagumpay. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Yumukod ng malalim ang propesor. Agad, sumabog ang buong lecture hall. Sabay-sabay na tumayo ang 400 estudyante. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang kulog, pumuno sa silid. Ilang estudyante ang sumigaw. Nakatayo ang propesor na nakayuko pa rin, namumula ang mga mata,
ang palakpakan ay hindi tumigil sa loob ng mahabang panahon. Patuloy na pumalakpak ang mga estudyante. Ang ilan ay lumuluha. Maging si Smith, na puno ng pagdududa sa simula, ay tumayo at pumalakpak. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pangungutya kundi paggalang. Dahan-dahan din akong tumayo. Nanginginig ang aking mga binti. Isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Pumalakpak ako at tiningnan ang propesor. Tiningnan din ng propesor ang mga estudyante. Dahan-dahang tumango. Maging sa labas ng lecture hall, binuksan ng mga tao ang pinto at sumilip, hindi alam kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang palakpakan. Isa-isang nagsimulang umalis sa kanilang upuan ang mga estudyante. Ang ilan ay lumapit sa propesor upang makipagkamay. Inayos ko ang aking mga gamit at tiningnan ang paligid. Tila iba ang silid. Parehong espasyo iyon, ngunit pakiramdam ko ay may nagbago. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Lumabas ako sa pasilyo, nagtitipon ang mga estudyante sa maliliit na grupo upang mag-usap. Nagtatalakayan sila tungkol sa Pilipinas. Ang ilan ay kinuha ang kanilang telepono upang maghanap ng impormasyon sa turismo sa Pilipinas. Lumapit sa akin ang kaibigan kong katabi ko. Lily, naniniwala ka ba? Ang Pilipinas ba ay talagang napakagandang bansa? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakalatag ang Harvard campus. Naglalakad ang mga estudyante, ang mainit na sikat ng araw ng taglagas ay tumatama. Bigla akong naisip, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong maglakad sa mismong daan na nilakaran ng propesor. Gusto kong makita ang mismong tanawin na nakita ng propesor. Kinuha ko ang aking telepono at naghanap. Naghanap ako ng flight papuntang Maynila. Sinuri ko ang presyo, tiningnan ang mga petsa na maaari akong pumunta sa winter break. Balak kong pindutin ang book now, ngunit huminto sandali. Tinanong ko ang aking sarili, gusto ko ba talagang pumunta? Tumango ako. Oo, kailangan kong pumunta. Kailangan kong maranasan mismo. Nakita ko ang propesor na lumabas mula sa dulo ng pasilyo. Nakikipag-usap siya sa ilang estudyante. Lumapit ako at naghintay. Pagkatapos magpaalam ng propesor sa mga estudyante, lumakad siya patungo sa akin. Propesor, salamat po, sabi ko. Ang panayam ngayon ay talagang nakakaantig. Ngumiti ang propesor. Kung naantig ka, puntahan mo mismo ang Pilipinas. Yan ang tunay na aral. Tumango ako. Opo, nagpaplano po ako na pumunta sa winter break. Tapik ng propesor ang aking balikat. Magandang desisyon. Pumunta ka, maranasan mo mismo. At kapag bumalik ka, ikwento mo sa iba kung gaano kaganda ang Pilipinas. Lumakad ang propesor sa pasilyo. Tumayo ako at tiningnan ang kanyang likod. Naramdaman ko na may nasusunog sa aking dibdib. Pilipinas. Ang bansang sumira sa teorya. Ang bansang nagtatayo ng isang bagong sibilisasyon. Nangako ako sa aking sarili na kailangan kong pumunta doon. Tumingin ako muli sa labas ng bintana. Asul ang langit, walang ulap. Bigla kong napagtanto na ang kwentong narinig ko ngayon sa klase ay magpapabago sa aking buhay. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo, nagbago ang paraan ng pag-unawa ko sa bansa, at higit sa lahat, isang matinding pagnanais para sa bansang Pilipinas ang sumibol. Kinuha ko muli ang aking telepono, pinindot ang book now. Lumabas ang screen ng pagbabayad, pinindot ko ang kumpirmahin. Nabook na ang flight papuntang Maynila. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng 3 buwan, tatapak ako sa lupain ng Pilipinas. Maglalakad ako sa daan na nilakaran ng propesor at direktang mararanasan ang damdamin na naramdaman ng propesor. Naglakad ako sa pasilyo. Sa labas ay sikat pa rin ang araw. Naglalakad pa rin ang mga estudyante tulad ng dati. Ngunit lahat ay iba, parehong tanawin ngunit may ibang kahulugan. Ang mundo bago malaman ang tungkol sa Pilipinas at pagkatapos malaman ang tungkol sa Pilipinas ay ganap na magkaiba. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang sumira sa teorya, kundi ang bagong teorya. Ang mga salita ng propesor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang invisible na lakas ay mas malakas kaysa sa visible na lakas. Ang diwa ng mga tao ay nagpapabago sa kapalaran ng bansa. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Nakaukit yan sa aking puso. Habang naglalakad, nag-iisip ako,
Sa loob ng 3 buwan, ano ang makikita ko sa Pilipinas? Ano ang mararamdaman ko? Maiyak ba ako tulad ng propesor? Excited ako, kinakabahan ako. Pilipinas, ang bansang sumira sa teorya, ang bansang nagpapabago sa mundo. Lubos akong mausisa. Tumingala ako sa langit, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha, ang mahinang hangin ay nagpalipad sa aking buhok. Ipinangako ko sa aking puso na pupunta ako sa Pilipinas upang maranasan mismo. At kapag bumalik ako, ikukwento ko sa lahat kung gaano ka-espesyal ang Pilipinas, kung gaano kalakas ang Pilipinas, at kung bakit binibigyan ng pansin ng mundo ang Pilipinas. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Paalam. Ano ang masasabi mo sa kwento ngayon? Sa simula, tila isa lamang itong kwento ng tagumpay ng isang bansa. Ngunit habang patuloy akong nakikinig, lalo kong naramdaman na mayroong maraming nakatagong kahulugan na hindi pa natin napapansin. Napakagaling na ang isang bansang kapuluan, mahirap sa pinagkukunan at madalas na nakakaranas ng maraming kalamidad ay hindi sumuko at gumawa ng sarili nitong daan. Hindi lamang ito usapin ng swerte o panahon, kundi marahil ay dahil sa kalooban ng mga tao na ipinasa sa maraming henerasyon at ang lakas ng tiwala sa isa't isa. Ang tanong ng propesor, kung gayon, bakit hindi ito nagawa ng ibang bansa ay nanatili sa aking isip. Sa huli, maging bansa man o individual, ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na kondisyon ay ang tiwala sa sarili at ang diwa ng pagtitiyaga hanggang sa huli, hindi ba? Maging sa mundong ating ginagalawan, mayroon pa ring maraming sandali na nangangailangan ng diwang iyon. Ang taong patuloy na sumusulong hanggang sa huli, gaano man kahirap, gaano man kaliit, iyon ang tunay na malakas. Sa pamamagitan ng kwentong ito, pakiramdam ko ay maaari kong tingnan ang mundong ating ginagalawan mula sa ibang pananaw. Ang ipinakita ng Pilipinas sa atin ay hindi lamang tagumpay kundi isang posibilidad. Isang kwento na hindi pa tapos. Marahil ang sagot ay isinusulat pa rin sa mismong sandaling ito. Ano sa tingin mo? Iwanan ang iyong iniisip sa seksyon ng komento sa ibaba at ibahagi ang nakaka-inspire na kwentong ito sa lahat ng nasa paligid upang magtalakayan ng magkasama. Sa huli, ang pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button ay tumatagal lamang ng 1 segundo, ngunit iyon ay isang malaking pinagmulan ng inspirasyon upang makagawa kami ng mga video. Ito ay isang nakakaantig na kwento na nagpapahiwatig ng katapatan sa inyo. Naway magkaroon kayo ng isang masayang araw. Yeah!